Suratu Sad, ang titik Sad. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Sad, isinusumpa ko sa Quran na naglalaman ng paalaala. Ngunit yaong mga di naniniwala ay nasa kalabisan, kapalaluan at kasidhiang izzah at pagsasalungatan sa isa't isa. Ilan na bang henerasyon ang aming winasak na nauna sa kanila, kaya sila ay nagsipanawagan, ngunit huli na at wala ng oras upang makatakas. At sila ay nagtataka na may dumating sa kanila na isang tagapagbabala, si Muhammad, na nagmula sa kanilang sariling lahi. At ang mga di naniniwala ay nagsasabing ito ay isang salamangkero, isang sinungaling. Ginawa ba niya ang mga Diyos bilang isang Diyos? Katotohanan, ito ay isang katakatakang o di karaniwang bagay. At ang mga bantog at kilalang namumunong kabilang sa kanila ay humayong nagsipaglibot at nagsasabing, inyong ipagpatuloy at kayo ay maging matiisin sa pagtatanggol ng inyong mga Diyos. Katotohanan, ito ay isang bagay na kanyang tinangka laban sa inyo. Kami ay hindi nakarinig ng katulad nito sa pinakahuling relihiyon ng nagdaang panahon. Ito ay isang pinagtahi-tahing kwento lamang. Ang mensahe ba ay ibinaba o ipinahayag sa kanya mula sa pagitan ng nakararami sa atin? Ngunit, sila ay may agam-agam tungkol sa aking mensahe sapagkat hindi pa nga nila nalalasap ang aking parusa. O nasa kanila ba ang kaban ng habag ng iyong Panginoon, ang ganap na makapangyarihan, ang tagapaggawad ng mga biyaya? O nasa kanila ba ang kapamahalaan ng mga kalangitan at kalupaan at ang anumang nasa pagitan ng mga ito? Kaya hayaan silang umakyat sa alinmang mga kaparaanan ng paglapit. Sila ay mga kawal na magagapi roon mula sa mga magkakaanib na mga di naniniwala. Ang mga mamamayan ni Noah ay nagtakwil ng una sa kanila at ang mamamayan ng Ad at ni Paraon na nagmamay-ari ng talasok. At ang mga tribo ng Thamud, at ang mga mamamayan ni Lut, at ang mga naninirahan ng Al-Aiqah, kakahuyan, sila yaong mga magkakaanib. Bawat isa sa kanila ay nagtakwil sa mga sugo, kaya ang aking parusa sa kanila ay nararapat. At ang mga ito, mga di naniniwala, ay walang hinihintay maliban sa pagdating ng isang as-sayha o paghihip ng tambuli, subalit hindi magkakaroon ng pag-antala para rito. At sila ay nagsasabi ng may panunuya, aming Panginoon, madaliin mo po para sa amin ang aming bahagi ng parusa bago ang pagsapit ng araw ng pagtutuos. Kaya naman, maging matiisin ka o Muhammad sa anumang kanilang sinasabi at iyong alalahanin ang aming aliping si David na nagtataglay ng lakas. Katotohanan, siya ay isa na paulit-ulit na nagbabalik loob. Katotohanan, aming itinalaga ang mga bundok upang magpuring kasama niya sa pagluwalhati sa amin sa lakong dapit hapon at pagkaraan ng pagsikat ng araw. At maging ang mga ibon ay nagsipagtipon kasama niyang lahat na paulit-ulit sa pagpuri sa amin. At aming pinatatag ang kanyang kaharian at ipinagkaloob sa kanya ang karunungan at pangunawa sa pananalita. At nakarating na ba sa iyo ang kasaysayan ng mga nagtatalo sa isang usapin?
nang sila ay umakyat sa bakod ng kanyang sariling silid-dalanginan. Nang sila ay pumasok patungo kay David, siya ay nagitla sa kanila. Sila ay nagsabi, "Huwag kang matakot, kami ay dalawang nagtatalo. Ang isa sa aming dalawa ay ginawan ng kamalian ng isa, kaya ikaw ay humatol sa aming pagitan ng makatotohanan at huwag kang lumabis dito at patnubayan mo kami sa maayos na landas." Katotohanan, itong aking kapatid sa relihiyon ay nagmamay-ari ng 99 na tupa, samantalang ako ay may isa lamang, at siya ay nagsabi, "Ipagkatiwala mo ito sa akin," at dinaig niya ako sa pananalita o pangangatwiran. Si David ay nagsabi, "Katiyakan, siya ay nakagawa sa iyo ng kamalian ng kanyang hilingin ang iyong nag-iisang babaeng tupa upang idagdag sa kanyang kawan ng babaeng tupa." At katotohanan, karamihan sa mga magkakasama o magkakasosyo ay naglalamangan sa isa't isa, maliban niyaong tunay na mga naniniwala at gumagawa ng mga gawaing matuwid, ngunit sila ay mangilan-ngilan lamang. At nahinuha, naisip ni David na siya ay aming sinubukan lamang, kaya siya ay humingi ng kapatawaran sa kanyang Panginoon, at siya ay napayukong sumusub sa pagpapatira pa at nagbalik loob sa amin ng buong pagpapakumbaba. Kaya aming pinatawad iyan sa kanya, at katotohanan para sa kanya ay isang tanda ng pagiging malapit ng loob sa amin, at tanda ng isang mabuting puok ng pagbabalik ang paraiso. Aming sinabi sa kanya, "O David, katotohanan, ikaw ay aming ginawang kalifa, kahalili ng sinundang henerasyon sa balat ng lupa, kaya ikaw ay maghatol sa pagitan ng mga tao ng makatotohanan at huwag mong sundin ang iyong sariling pagnanasa, sapagkat ito ay maghahatid sa iyo sa pagkaligaw mula sa landas ng Allah. Katotohanan, yaong mga naliligaw mula sa landas ng Allah, para sa kanila ay matinding parusa ng dahil sa kanilang paglimot sa araw ng pagtutuos. At hindi namin nilikha ang kalangitan at kalupaan at ang anumang nasa pagitan niyon sa kabulaanan o walang layunin. Iyan ang pag-aakala niyaong mga di naniniwala, kaya kasawian sa mga di naniniwala mula sa apoy ng impyerno. Pakikitunguhan ba namin yaong mga naniniwala at gumagawa ng mga gawaing matuwid tulad niyaong mga mapaggawa ng katiwalian sa kalupaan? Pakikitunguhan ba namin yaong mga natatakot sa Allah tulad ng mga makasalanan? Ito ang aklat Quran na aming ibinaba o ipinahayag sa iyo o Muhammad, tigib ng pagpapala upang kanilang mapagnilay-nilay ang mga ayat o babala nito at upang makaalaala ang mga nagtataglay ng pangunawa. At aming iginawad kay David si Solomon bilang anak, isang kalugod-lugod na alipin. Katotohanan, siya ay isa na paulit-ulit na nagbabalik loob sa pagsisisi sa amin. Alalahanin nang nagkaroon ng mga panoorin sa kanyang harapan sa kinahapunan ng mga matitikas na pangkarerang kabayo. At siya ay nagsabi, "Katotohanan, aking higit na kinalulugdan ang mabubuti mga kabayaw kaysa sa pag-alaala sa aking Panginoon, hanggang ito ang araw ay magkubli sa dilim ng gabi." Siya ay nagsabi, "Ibalik silang muli ang mga kabayo sa akin at naghandang tigpasin ang mga binti at leeg ng mga ito." At katiyakan, aming sinubukan si Solomon at aming inilagay sa kanyang luklukan ng trono ang isang katawan, pagkaraan ay nagbalik loob sa amin ng may pagsisisi. Siya ay nagsabi, "O aking Panginoon, ako po ay iyong patawarin at ipagkaloob mo po sa akin ang isang kaharian
na hindi maaaring angkinin ng iba pagkaraan ko. Katotohanan, ikaw ang tagapaggawad. Kaya aming itinalaga para sa kanya ang banayad na pag-ihip ng hangin sa pamamagitan ng kanyang kautusan saan mang dako niya nais igawi. At itinalaga rin ang mga demonyo sa pangkat ng jin, bawat manggagawa at maninisid. At ang mga iba ay nakagapos ng tanikala sa kanilang mga paa. Aming sinabi kay Solomon, ito ang aming handog, ipamigay mo man o di ipamigay, walang pagtutuos ang itatanong para sa iyo hinggil dito. At katotohanan para sa kanya ay isang malapit na kalagayan sa amin at isang mabuting puok ng pagbabalik ang paraiso. At alalahanin ang aming aliping si Ayub nang siya ay manalangin sa kanyang Panginoon. Katotohanan, ang demonyo ay nagdulot sa akin ng hirap at dusa. Kaya sinabi sa kanya, ipadyak mo sa lupa ang isa mong paa. Ito ay isang bukal para sa isang malamig na paliligo at inumin. At aming iginawad para sa kanya ang kanyang mag-anak at isang katumbas na bilang na kanilang kasama bilang habag mula sa amin at isang paalaala para sa mga nakauunawa. Aming sinabi sa kanya, at kunin mo sa iyong kamay ang isang bungkus ng dayami at ito ay iyong ihampas sa iyong asawa at huwag mong sirain ang iyong pangako o panunumpa. Katotohanan, siya ay aming natagpuang matiisin, isang kalugod-lugod na alipin. Katotohanan, siya ay isa na paulit-ulit na nagbabalik loob sa amin. At alalahanin ang aming mga alipin, sina Abraham, Isaac at Jacob, kanilang taglay ang katangian ng lakas at katatagan at tamang pananaw. Katotohanan, sila ay aming pinili para sa isang natatanging pag-uugali, ang palagiang pag-aalaala ng tahanan sa kabilang buhay. At katotohanan, sa amin, sila ay kabilang sa mga pinili at nangunguna bilang mga huwaran. At alalahanin sina Ismail, Alyasa, Elisha, at Dhulkifl, silang lahat ay kabilang sa mga nangunguna bilang huwaran. Ito ay isang paalaala at katotohanan para sa mga natatakot sa Allah ay isang mabuting puok ng pagbabalik. Eden, ang walang hanggang paraiso o harding tirahan na ang mga pintuan nito ay ibubukas para sa kanila. Doon sila ay magsisisandal at magsisihiling doon para sa masaganang mga prutas at inumin. At kanilang makakapiling doon ang mga babaeng asawang mayuyumi at busilak, pigil ang kanilang pagsulyap sa iba at magkakasinggulang. Ito ang anumang ipinangako sa inyo sa araw ng pagtutuos. Katotohanan, ito ang aming panustos na kailan may hindi mauubos. Ito nga iyon, ngunit katotohanan para sa mga palasuway ay isang masamang puok ng huling pagbabalik. Impyerno na kanilang papasukin doon upang sila ay sunugin at tunay ngang napakasamang paghihimlayan. Ito nga iyon, kaya hayaan nilang lasapin ito ang kumukulong tubig at nakaririmarim na katas ng nagnanaknak na sugat. At ang ibang mga paraan ng pagpaparusa ngunit magkakatulad sa uri. Ang mga naninirahan doon ay magsasabi, ito ay isang lipong kasama ninyong nagsusumiksik.
walang kaaya-ayang pagsalubong para sa kanila. Katotohanan, sila ay susunugin sa apoy. Sila, ang mga tagasunod ng kanilang mga pinunong tagapagligaw, ay magsasabi, "Gayon din kayo, wala ring kaaya-ayang pagsalubong sa inyo. Kayo na aming mga pinuno ang umakay nito sa amin, kaya ito ay isang napakasamang puok na paninirahan." Sila ay magsasabi, "Aming Panginoon, sino man ang nag-akay nito sa amin, dagdagan mo po para sa kanya ang iba yung parusa sa apoy." At sila ay magsasabi, "Bakit hindi namin nakikita ang mga tao na aming lagi nang ibinibilang o itinuturing mula sa mga masasama noon? Ito kaya ay sa dahilang sila ay aming itinuring ng may panunuya o ang amin bang mga paningin ay umiwas sa kanila?" Katotohanan, iyan ay katotohanang magaganap sa kabilang buhay, ang pagtatalo-talo ng mga tao ng apoy. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, ako ay isa lamang tagapagbabala at walang ibang Diyos maliban sa Allah, ang nag-iisa, ang di mapaglalabanan. Siya ang Panginoon ng mga kalangitan at ng kalupaan at ng anumang nasa pagitan ng mga ito, ang ganap na makapangyarihan, ang mapagbatawad. Sabihin, ito ang dakilang balita na siya ninyong nilalayuan o tinututulan at lubhang kinamumuhian. Ako ay walang kaalaman sa dakila o marangal na pagtitipon ng mga anghel nang sila ay nagsipagtalo hinggil sa paglikha kay Adan. Ito ay hindi ipinahayag sa akin maliban upang ako ay inyong maging isang malinaw na tagapagbabala. Kaya banggitin mo nang sabihin ng iyong Panginoon sa mga anghel, "Katotohanan, ako ay lilikha ng isang tao mula sa luwad o putik. Kaya kapag siya ay aking huhubugin at aanyuhan, at siya ay hiningahan mula sa aking nilikhang kaluluwa, magkagayon magsiyok ko kayo sa kanya sa pagpapatira pa bilang tanda ng pagsunod sa akin." Kaya ang mga anghel ay nagsipagpatira pa, silang lahat ng sama-sama. Maliban kay Iblis, ang Satanas, siya ay nagmalaki at siya ay naging kabilang ng mga di naniwala. Ang Allah ay nagsabi, "O Iblis, ano ang pumigil sa iyo mula sa pagpapatira pa sa isang nilikha ko sa dalawa kong kamay? Ikaw ba ay nagmamalaki o ikaw ay kabilang sa mga mapagmataas?" Siya, si Iblis, ay sumagot, "Ako ay higit na mabuti kaysa sa kanya. Nilikha mo ako mula sa apoy at nilikha mo siya mula sa putik." Ang Allah ay nagsabi, "Kung gayon, ikaw ay lumabas dito sa paraiso sapagkat katotohanan, ikaw ay isinumpa. At katotohanan, ang aking sumpa ay sa iyo hanggang sa araw ng pagbabayad." Sinabi ng Satanas, "Aking Panginoon, bigyan mo ako kung gayon ng palugit na panahon hanggang sa araw na sila ay bubuhayin muli." At ang Allah ay nagsabi, "Katotohanan, ikaw ay kabilang sa mga pinalugitanan." Hanggang sa pagsapit ng araw ng itinakdang oras. Ang Satanas ay nagsabi, "Sumpa man sa iyong kapangyarihan, katiyakang sila, mga anak ni Adan, ay aking ililigaw silang lahat. Maliban sa iyong mga aliping kabilang sa kanila
na iyong ginawang matatapat. Ang Allah ay nagsabi, ang katotohanan ay aking panunumpa at katotohanan ang aking sasabihin na. Katiyakan nga na aking pupunuin ang impyerno mula sa iyo o Satanas at mula sa sinumang sa sangkatauhang sumunod sa iyo, kayong lahat. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, wala akong hinihinging anumang kabayaran sa inyo para rito sa Quran at ako ay hindi kabilang sa mga mapagbalat kayo o mapagpasikat. Ito, ang Quran, ay isang paalaala para sa lahat ng mga nilikha. At katiyakan na inyong mababatid ang katotohanan ng balita pagkaraan ng ilang panahon.